Okay, magandang buhay mga ka-tech moves. Ayan, meron tayong view sa likod natin, no? Okay, yan. Okay. So, meron tayo dito mga ka-tech moves, isang Yagi antenna. Okay, VHF po ito. VHF 148 megahertz or 144. Ayan, I should say. 144 megahertz hanggang 148 megahertz. Okay? 144 megahertz to 148 megahertz. And napaganda po ng SWR nito. Okay, so meron tayong single tree Yagi antenna gamit itong materials na ito po ay Metro. Ayan. Okay, so tape measure sa English pero lagi nating gamit Metro. Ayan. Bakal po siya, bakal. Alright, so tingnan natin. Ayan. Alam ko marami tayong napapanood na ganito na video sa YouTube. Ayan. So sa ating channel ay tingnan natin kung effective ba ito o gumagana ba talaga siya, okay ba talaga ang antena na ito. So panoorin nyo mga ka-tech moves itong video natin. At bagong lahat, welcome sa ating channel Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so ayan, tape measure beam antenna single tree VHF. So ang gamit po nito mga ka-tech moves mostly, ayan, syempre pag mobiling, ayan, napakalaking tulong nito mga ka-tech moves pagka nagta-travel tayo. Ayan, at least may dala-dala ka ng directional antenna saan ka man nagpupunta. Ayan, itiklop mo lang yung mga element mga ka-tech moves, liliit yan. Okay, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yan, sakyan mo, at least meron ka ng directional antenna. Yan. At saka kung merong mga mahilig mag-jam dyan, yan, isa pang gamit nito. Yung mga jammer, yan. Sige, jammer pa more. Ayan, nandito na itong pang-hunting sa inyo, mga jammer. May mga mahilig sa jammer dyan, nagja-jam sa mga frequency, mag-ingat-ingat kayo. Andito na yung tutorial. Ayan, kahit sino pwede na makagawa nito. Ayan, hahuntingin nila kayo. Okay, bahala kayo dyan. Ayan, isang gamit nito, pang-hunting ng jammer. Okay, so sana magustuhan ninyo itong antena natin at hindi na natin patatagalin mga ka-tech moves. Okay, so i-share nyo ito, i-share nyo, i-like nyo itong video na ito para mapanood din ng iba mga ka-tech moves. Okay, at yan, kung ngayon ka lang napadpad sa channel natin, mag-subscribe ka na. Huwag ka na magtatlong isip, mag-subscribe ka na, then i-hit mo, i-click mo yung notification bell na nasa tabi ng subscribe button para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Okay, so ito na po yung video mga ka-tech moves. Sana mag-enjoy tayo at makatulong sa inyo, makatulong sa ating lahat. 73 po, magandang buhay. Okay, mga ka-tech moves, ito na po yung ating pong gagamitin. Ayan, puro recycled ang ating pong mga materyales. Ito ay ito yung tinatawag na tape measure, sa Tagalog ay Metro. Ayan, kung pansin ninyo, ito ay kinakalawang na. Ayan, tingnan nyo. Ayan, kinakalawang na yung mga side nya, kasi ito ay sirang Metro ito mga ka-tech moves, sirang Metro. Okay, so itatapon na lang yan, hindi na ginagamit, sira na. So actually andun na sa basurahan nito, muntik nang sunugin. So nakita natin Metro, so naisip natin na gumawa ng single tree Yagi antenna gamit ang tape measure o ang Metro. Yan, may mga napapanood kasi tayo sa
YouTube, may mga gumagawa ng antena gamit itong metro. So subukan natin, no? Try natin, wala namang masama kung susubukan, baka okay naman siya. Ayan. So at least makatulong sa mga Pilipino na gumagawa ng nais gumawa nito. Ayan, sa abot ng ating mga kaya ay may explain natin at masundan. Ayan. So ito po yun. So ang size po niya, ayan, ang size po nito ay 2 cm. Ayan, 2 cm. Ayan, no? Okay. 2 cm siya. Yan po yung lapad nitong metro na gagamitin natin. Okay. Then meron tayong ito PVC pipe na 1/2. Ito yung magiging boom niya. Recycled din ito mga ka-Techmobs din yung may mga ayan, gamit na ito. So sa dulo nito ay pakita ko sa inyo. Ayan, no? So gamit na lahat. Okay, so gamit recycled lang kumbaga ang mga to. Ayan, so pwede pa naman. Ito yung magiging boom nya. Okay, so mahalaga ay may magamit. Then ano ba yung kakailanganin natin dito sa paggawa nitong materialis, itong single tree na Yagi antenna gamit itong tape measure? Of course, hindi mawawala ito. Pangkat natin ito ng nitong PVC pipe. Okay, then kailangan natin ng ito. Okay. Kailangan natin yan. Recycled ulit. Ito po ay SO239. Ayan, SO239. Yan, recycle, dire-recycle ulit natin. Yan, kailangan natin itong ganitong wire mga ka-Techmobs. So wala akong idea sa gauge ng mga wire. Okay, ito na lang, ganito ko na lang mga ka-Tech, parang 1mm lang siya, oh. Okay, wala akong idea sa size nitong wire pero parang 1mm siya, oh. 1mm yung kanyang kapal. Yan, sa single tree Yagi antenna na ito na gagawin natin, kailangan natin ng wire na gagamitin natin as hairpin. Yan, combination nito doon sa feed line. Okay, doon sa positive negative kailangan ng hairpin nito. So kahit anong sizes siguro pwede, pero ito yung available. Ito recycled din, nagamit na to pero gamitin ulit natin, sayang naman, pwede pa naman. Okay, kahit anong sizes pwede, pero sa tutorial na ito ay gagamit tayo ng ganitong size, parang 1mm lang dun sa ating metro yung size nya. Okay, kailangan natin yan. So I think yan lamang yung pinaka basic na kailangan natin sa paggawa nitong ating antenna na ito. So yan, magkakat na tayo. Okay, magkakat na tayo ng ating magiging element at saka itong kanyang magiging boom na PVC mga ka-Techmobs, at atin ng umpisahan para baka umpisahan pa ng iba. Okay mga ka-Techmobs, ito yung paraan ng pagkat, gamit itong cutter. Yan, ipapaikot mo lang yan pag nakuha mo na yung size. Yan, then higpit, konting higpit, then ipaikot mo ulit. Yan, para sa mga baguhan. Yan. Ito, yan, di ba? Putol na.
So meron tayong clean cut. Yan, malinis na putol ng PVC. So ito ay pwede hindi lang sa PVC, pwede ito sa mga aluminum, mga ka-Techmoves, aluminum element. Okay, naya-adjust yan. Okay, so ito na. Ito na yung ating magiging boom. So yung dulo hindi na natin kinat, di ba? Merong ganito kanina sa dulo. Naisip ko na pwedeng handle na lang ito. Ito na lang yung handle, di ba? Paghawakan. Okay. Ayan. Kaya hindi na natin pinutol. Okay, nag-adjust na lang tayo dito. So, yan. Meron na tayong boom. Paglalagyan ng ating mga element. So, mag-cut tayo ng PVC ng 3 piraso na maliliit. Okay? Doon, yun yung magiging holder ng mga element na metro. Okay, doon natin ipapatong magiging holder niya. So tatlo na maliliit, mag-cut tayo. Okay, so para sa magiging holder ng reflector element, driven element, tsaka yung director element, magka-cut tayo ng PVC. Yan, 3 piraso na tig 4 inches. Okay, 3 piraso na tig 4 inches na magiging holder. Ayun yung pagkakabitan natin ng 3 element, yung reflector, driven, tsaka yung director element. So mag-cut na tayo 3 piraso. Okay guys, nakapag-cut na tayo. Ayan. So eto na, 3 tig 4 inches. Ayan, para masaya. Ayan, siyang magiging magiging holder. Ayan. Ayan yung boom natin. So pag ganyan mamaya yan, pero ipapagitna natin. Ganyan ang magiging itsura niyan, mga ka-Techmoves. Okay. Ayan. So parang ganyan na magiging itsura. So magiging holder yan ng 3 element. Which is the reflector, driven, and the director element, mga ka-Techmoves. So mag-cut na tayo ng element. Ayan, para may kabit na natin. Mag-cut na tayo, baka i-cut pa ng iba. Okay mga ka-Techmoves, ito nakat na natin itong ating mga element. 3 element po yan. So yan. So careful lang po tayo sa pagkakat. Gamit tayo ng ang pagkat natin dyan ay gamit tayo ng scissor. Okay, kasi matulis sharp, very sharp yung mga dulo-dulo. Halimbawa nito, ayan, very sharp, so be careful, ingat tayo, baka masugatan tayo. So yan po yung mga yon, mga ka-Techmoves. So ikabit na po natin itong mga holder. Ano po, ikabit na po natin yung mga holder niya dito sa may boom. Yan, para ready na po sa kabit mamaya. Okay guys, ito na. Naikabit na natin yung 3 mga holder. Okay, para sa mga element natin. Yan, ito para sa reflector element. Okay, reflector element. Then ito po sa may driven element, at saka yun yung kanyang director element. Okay, kung paano ko siya ikinabit. Yan. Yan, sa gitna ni-rebits ko siya, mga ka-Techmoves, yan, oh. Yan, naka-rebits yan. Saka ko sinuportahan ng cable tie. Okay. Yan, ganyan po yung ginawa ko sa lahat. Naka-rebit sa gitna. Then may suporta na cable tie. Cable tie ba yung tawag dyan? Basta yun na yun. Okay. Ayan. So ayan, bahala kayo, diskarte nyo, mga ka-Techmoves, kung anong mas magandang
gawin ninyo sa ikatitibay, pero para sa akin okay na to. Yan, makuan na to matibay-tibay na. Okay, para sa akin okay na yan. Pero kung may mas maganda kayong naisip o mas magandang design ng boom at magiging holder nung element, ay okay lang naman. Ito ay parang guide lang naman to sa itong tutorial na ito. Okay, so ito na po yun. Ikabit na po natin yung mga element natin dito. Okay guys, ito na po mga ka-tech moves na lagay na po natin dito sa ating, ayan, naikabit na po natin dito sa ating pong mga holder. Ayan, yun na po yung pong pinaka director. Ito po yung sa may driven, ito po yung sa may reflector. Ayan, ipinasok ko lang po sa loob. Ayan, ipinasok ko lang po sa loob. Ayan, yung dulo para hindi baka makasugat kasi. Ayan o. Okay, pero pag tatanggalin yan, ayan, so bunutin mo lang. So ayan na po yung kabuuan. Okay, so bunutin ko po ito ulit. Ayan, so ganyan. So yan po ang itsura. Ayan, okay, so nakabaluktot lang po yon. So gumamit po tayo ng hose clip. Ito, hose clip po ito para ma-hold itong ating mga element. So yun po yung gagamitin natin pang hold sa mga element. Ayan, naka hose clip po yan. So maging dito, dalawang hose clip pa rin yan para sa driven element. Ito po yun. Ayan, okay. So gagamitan natin ng hose clip. Saan na yun? Ayan, ito po. Okay. Ayan. So bago natin ilagay dyan mga ka-tech moves, itong driven element, bago natin ipwesto dyan, dapat ito ay gawin nyo ng ganito. Gasgasin ninyo para mahinang ito gasgasin. Okay, gamit kayo ng anong tawag nun, liha. Ayan, liha. So iliha ninyo para kuminis, para kakapit yung tingga. Ayan o, nalagyan ko na ng tingga para ready for hinang bago isalpak doon. Kasi syempre plastic ito plastic, para at least konting init na lang, kahit na nakapwesto na, konting init na pasok na yan. Okay, so yun ang unang gagawin. Maghinang muna dito sa may mga element bago isalpak dito sa holder. Okay, so parehas po yung ginawa ko. Ayan, okay, so ganyan pong mangyayari niyan, focusing. Ayan, so ganyan po ang magiging position. Alright, so ang magiging space nito, yan, ang space nilang dalawa ay 1 inch. Okay, huwag kakalimutan nyo, ang spacing nitong dalawang ito ay 1 inch. Alright, 1 inch. Huwag kakalimutan yan mga ka-tech moves. So ito po yung hairpin na sinasabi ko kanina na wire, at ang haba nito, ayaw mag-focus. Yan, ang haba nito mga ka-tech moves ay 5 inches. Huwag pong kakalimutan nyo na 5 inches po ang haba nitong hairpin na ito. Hairpin ang tawag, pero syempre kita natin wire siya. Alright, so kahit na anong gauge ang gagamitin,
Pero itong size nitong ginamit natin dito ay nakita nyo naman kanina, sinukat natin sa using yung metro, parang 1 mm yung kanyang taba, pero 5 inches po ito. So ito po ay ikakabit. Yan, pag ganyan na siya, magiging position yan ganyan. Okay, so ganyan pong magiging position niyan. Isasama dun sa dito sa kabila, isasama sa hinang ng kaliwa, then itong sa kanan isasama dito sa hinang nito. So para magiging grounded siya. Yan, ito yung magdudugtong sa negative tsaka positive. Okay, so ito po yung ating SO239. Ito po ay sa positive, ito po ay sa negative. So ang mangyayari niyan ay, of course, yung isa dyan, then yung isa mamaya dito sa kabila. Yan, ipwesto na po natin itong ating SO239 dito. Yan, so ganun po yon. Okay, so ito po yung paglalagyan ng ating SO239. Ito, bumutas ako dyan. Ayan, na merong butas din sa dulo na maliit. Ayan, para makita. Ito yung lalabasan ng wire. Okay, yan yung lalabasan ng wire. Ipaikot ko ulit. So ayan, kaya malaki yung butas dito kasi itong bilog na to. Yan, itong bilog na to. Itong bilog na ito. Yan, nakaangat kasi itong bilog na to, mga ka-Techmoves. Kaya medyo nilakyan ko dyan para pagka isalpak natin, maging position yan ganyan. Okay, so salpak. Kaya yung wire andun sa kabila, sumulpot siya dyan. Then ire-rebits natin ito syempre. Yan, isa dito tsaka isa dun. Dalawang rebits lang, pang hold lang, mga ka-Techmoves. Alright, so tingnan natin yung position niya na maganda. Yan. Okay, so ganyan pong magiging position nito. Ayan, yung negative, negative dyan, positive dyan. Alright, tamang-tama, dyan yung element. So pasok na yung connection. Okay, so i-rebits na natin ito. Okay, mga ka-Techmoves, na i-rebits na natin. Yan, rebited na po itong ating SO239. Yan. Okay, so baliktarin natin. So naglagay tayo ng tornilyo dito, screw pang hold sa may negative na wire patungo doon. Yan. So ito po dito sa may, so ito po yung positive, ito yung negative. Pero magdudugtong, magko-connect rin siya using yung ating hairpin na tinatawag. Ayan. Okay, so ikabit na natin yung driven element. Gamit ulit tayo nito, hose clip, pang lock nya, pang hold nya. Okay. Okay, mga ka-Techmoves, yan, nailagyan na natin yung ating pinaka-driven element. Ayan. So na-secure natin siya ng hose clip, magkabilaan hose clip. Okay. Ayan. So ang spacing nila, mga ka-Techmoves, yan, huwag niyong kakalimutan, spacing nila ay 1 inch. Ayan, paulit-ulit nating sabihin yan dahil yan po yung pinaka-tono niya. 1 inch po ang kanyang spacing. Okay, so ready for hinang na po ito.
Ihinang na natin itong positive, then negative. Saka natin ilagay itong ating hair clip or hairpin na tawag dito. Yan, pag ganyan ang itsura niyan mamaya. Okay, ganyan ang hinang niya mamaya mga ka-Techmoves. Ganyan din ang position niya mamaya pag ganyan. Okay, so hinang time. Okay, mga ka-Techmoves, ito nakahinang na itong ating mga connections. Okay, so ito na po yun yung outcome ng ating mga hinang. Ayan. Alright, so itong negative, ayan, nandyan siya. Then yung positive dito na sumulpot dito sa butas, ayan, patungo dyan. Then ito na po yung hairpin na tinatawag, yan ang tawag dyan, pero wire siya syempre. Pero sa ham radio world, yan, sa mundo ng radyo, hairpin tawag dito. Okay, so nakahinang na po ito. Ayan, so parang grounded siya mga ka-Techmoves, grounded. So tingnan natin ang kanyang SWR result. Okay, so bago natin i-check ang kanyang SWR mga ka-Techmoves, ay ito, sabihin ko po yung kanyang mga sukat. So ito po yung kanyang sukat mga ka-Techmoves. Okay, ayan. So yung driven or reflector, ayan, ilipat natin para makita. Ayan, para masaya. So ayan na po yung itsura ng ating pong Yagi. Okay, ayan po yun. So ayan na po yung ating single 3 Yagi antenna. Nakabaluktot po yung mga element kasi syempre matutulis kasi, kaya nakabaluktot siya. Matulis kasi na baka makasugat. Ayan, be careful sa mga mag-DIY mga ka-Techmoves. Alright, so ganyan na po yung itsura niyan. So ang sukat po nitong reflector, huwag niyo pong kakalimutan, ang sukat nitong reflector, ang haba niya ay 41 and 3/8 inches. Okay, again, 41 and 3/8 inches. 3/8 inches, 3/8. So 41 and 3/8 inches ang sukat ng reflector. Then yung driven element, ito driven element, dalawa yan. Ang sukat ng bawat isa mga ka-Techmoves ay 17 and 3/4 inches. 17 and 3/4 inches. 17 and 3/4 inches ang isa. Okay, ang sukat ng bawat isa. Then yung ating reflector, ayan, isa lang yan walang cut yan. Parehas sila dito sa reflector. Okay, director yan, director yan. Parehas sila, reflector tsaka director, walang cut. So isang buo yan, buo yung sukat niya, unlike dito sa driven element na nahati, kaya dalawa. Okay, so ang haba nitong ating director element ay 35 and 1/8 inches. 35 and 1/8 inches. Yan po yung kanyang haba. Now, ipakita ko po sa inyo yung mga fraction para may guide kayo. Yan, sa metro. Okay, focusing. Ayan, ganyan po yung sa metro. Para makita nyo po yung sukat. Ayan, kung paano siya susukatin sa metro. Okay, wait. Ayan. So, ganyan po yan para may guide kayo sa mga baguhan, sa mga expert, refreshment na lang. Pero para lang po sa mga baguhan. So, sa 1 inch, kasi sa metro kasi, siyempre,
Bawa, ito yung 1. So, ito yung 2. Parang ganyan. Okay? So, andun yung 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 7/8. So, ganyan po yung pagkagagamit ng metro. Ayan, ito. Okay? Dito tayo sa 2 and 3. Yan, dito tayo sa 2 and 3, 1 and 2. Kasi pag dito sa 0 tsaka 1, hindi makikita kasi yung guhit-guhit dun kaya dito tayo sa may 1 and 2 na parang yan, 1 and 2 rin. So, sa mga guhit doon sa dito sa may sa may loob ng itong mga malilit na yon, ito yon mga tech moves. Yan. Okay, parehas naman siya. Alright, so ganun po yon. Pinakita ko lang sa inyo, parang may guide kayo, pinalaki ko lang, pero ganun yung nasa loob nito. Ganyan yan. Alright. So, yun po yun. Yung pinaka maliliit, hindi ko na in-include, pero meron pa yan dito. Ayan, huwag kayong malito. Okay. May maliliit pa dyan. Ayan. So, kompleto na. Yun. So, kompleto na mga ka-Tech-Mob. So, ganun na ganun sa loob niya. Okay. So, ganun lang mga ka-Tech-Mobs yung paggamit nitong ating metro pagka fraction ng tinitignan. Okay. So, ito po yung 1/8 mga ka-Tech Moves. Alright, so yun mga ka-Tech Moves yung sukat. So wala na tayong ibang, at ito pa pala itong ating boom, yung sukat ng boom. Okay. Ang pinakamahalaga lang naman na sukat dito ay mula dito syempre hanggang dun sa last element. Yan yung pinakamahalaga na sukat. Okay? So ang spacing nito, ang sukat nito, okay, patungo dito ay 8 inches. 8 inches ang kanilang distance. Reflector to driven element ay 8 inches. Then mula driven element hanggang director, okay? Driven element hanggang dun sa director ay 12.5 inches ang kanilang distance. Driven to reflector or director 12.5 inches. Okay, huwag kakalimutan yan. 12.5 inches. Pero dito sa reflector going to driven element, ang distance nila ay 8 inches. Driven to director 12.5 inches, 1/2 inches. Okay, so yan po yun. Pero ako ang haba nung aking boom mula doon mga ka-Tech Mobs hanggang doon sa dulo, okay, ang ginamit ko na haba or sukat ay 28 inches mula doon hanggang doon sa dulo. 28 inches. Nasa inyo na kung gaano kahaba
ang gagamitin ninyo, inilampas ko lang, okay, para may paghawakan. Ayan. So diskarte nyo na kung anong sukat. Ito lang na ang mahalaga dito mga teknobs mula dito syempre hanggang dun sa dulo, yung distance nitong mga element. Ayan, yan po yung pinakamahalaga. So yun po yun. So i-check na natin yung kanyang SWR. Okay mga ka-tekmobs, nandito na tayo sa ating pagkuha ng ating SWR. So ngayong oras na ito, we'll do SWR check, okay, sa ating antena na ginawa. Pero bago yan, shoutout muna sa aking aso. Ayan, ayaw kumain mga ka-tekmobs. Okay, nag-LDM siya. Alright, so pinadoktor namin kahapon, kaya under medications itong aking aso. Yan, patalastas muna yon para masaya, para hindi masyado naman kang excited mga ka-tekmobs. Okay, ito na, tara na. Ayan, extra lagi itong aso natin. Yun na yun, oh. Di ba? Yun na yung antena natin. Kayo naman, masyado naman kayong atat. Okay, so puntahan na natin, ha. So ang ating gagamiting pag-analyze or pag-check ng kanyang SWR ay Nano VNA Antenna Analyzer. Okay, Nano VNA. So yan po yung connection. Napakaliwanag mga ka-tekmobs ang connection. Walang ibang halong mga connection dyan. Okay, wala tayong pandarayang ginagawa sa ating channel na ito. Alright, so yan na po yung coax going to itong ginawa natin. Yan, teka, ipakita ko naman sa inyo ng buong buo para makita nyo. Yan, okay. So yan yung ating antena, single tree Yagi antena, gamit itong Metro mga ka-tekmobs. So ito yung ginawa natin, ha. Dito muna tayo sa director antenna. Yan. So kita nyo, kinakalawang may mga kalakalawang pa siya kasi nga sira na itong Metro na to, pero ayan, ni-recycle lang natin. Pwede pala siyang gamiting antena. Ayan, ito yung reflector. So hinold siya ng dalawang hose clip. And then ito po yung, ayan, dito muna tayo sa, ito yung director element. Okay, then dito tayo sa una, which is ito po yung reflector element. Ayan, reflector, ito po yung pinakamahaba na element, reflector element. Ayan, kaya pagka may hilig talaga kayo sa paggawa ng antena mga ka-tekmobs, kahit mga basura na, pwede pa palang gawing antena. Nandyan lang sa likod bahay yung mga pwedeng gamitin. Okay, so hinold din siya ng mga hose clip mga ka-tekmobs. So dito na tayo sa driven element. Yan, driven element. So may putol siya, ha. Na-explain ko naman na yan mga ka-tekmobs, yung sukat ng mga yan. So ito po yung tinatawag na hairpin. Okay, yan ang tawag sa mundo ng pagraradyo, itong hairpin na ito. Alright, so nandyan po yung, nandito yung 50 ohms. Nandyan yung tono mga ka-tekmobs. Okay, nandyan. Alright, so yan po yung silbi ng SO239 para pagka nilagay natin sa sasakyan natin, itanggalin lang natin yan, yung coax. So malinis. Alright, so yan, ito na po yung ating single tree Yagi antenna. Yan, VHF po ito, VHF. Alright, so tingnan natin yung kanyang SWR mga ka-tekmobs. Wala nang cut ito, walang cut. Yan, para makita ninyo na original talaga, wala tayong pandarayang ginagawa na tulad ng mga ginagawa ng mga ilang mga YouTuber, puro shortcut pa. Ayan, kaya sa mga mareklamo na mga viewer dyan,
na bakit napakahaba, bahala ka sa buhay mo. Doon ka sa mga mahilig mag-shortcut, wag dito. Ganun lang yon. Pwede lang namang hindi panoorin, di ba, yung video natin. Okay, pero kung gusto mo yung mga shortcut, yung 1 minuto lang ang video, baka yun ang hinahanap mo. 1 minuto lang na video, ayan, doon ka, wag dito sa 1 oras. Okay, ito kasi pang 1 oras pero at least sigurado ka naman, di ba, na legit, walang pandaraya. Alright, so tara na. Ayan na yung coax coax. Walang coax, napakalinis mga ka-Techmoves. Napakalinis ng connection. Walang pandaraya yan. So punta na natin yung ating Nano VNA antenna analyzer. So wala nang cut ito mga ka-Techmoves. Ayan po. So wala nang cut ito. Wala nang cut itong video na ito. Okay. Ulit-ulitin lang natin ipakita para baka sabihin nyo ikakat natin. So walang cut yan. Okay. So i-on na natin mga ka-Techmoves itong antenna analyzer. I-on na natin. Moment of truth. Ayun Yun ang problema dito, mahirap makita, nagre-reflect. I-on natin. Focusing. Yun. Sana makita ninyo mga ka-Techmoves. Yun. Alright. Pasensya na kayo, medyo nanginginig yung aking kamay. Yan. So kita naman mga ka-Techmoves, 144 to 148 144 to 148 megahertz. So sa 148 ay nasa 1.5 ang kanyang SWR. Okay, wala. Yan pa rin yan pa rin. Baka sabihin nyo, di ba? Na-connect pa rin doon. Ayan. Baka sabihin nyo inibahan niya na yung connection. Balik ulit tayo dito. The same. Okay, focusing lang, focusing. Ito ang problema. Alright, so the same sa 148 megahertz ay 1.5 ang kanyang SWR. Wala kasi akong kasama mga ka-Techmoves. Ayan. Again, balikan lang natin yung ating antenna. Okay. Yan, wala tayong ibang connection. So yan po yun legit ito mga ka-Techmoves, legit. Di ba? The same, hindi nagbago yung SWR niya. Sa 148 megahertz ay 150 or 1.5 ang kanyang SWR. Sa 148 megahertz, ibaba natin. Going to 146 megahertz mga ka-Techmoves, ito yung kanyang center frequency. And 1.3. Okay, ayun 146 megahertz ito dito sa taas, bandang taas kanan. Okay, doon naman yung SWR niya. Okay, 1.3 sa 146 megahertz. Tingnan nyo natin. Tama, 146 megahertz ang kanyang center frequency. Yun ang pinakamababa ayon dito sa curve dito sa baba. Ayan. Okay, yan, nakikita nyo yung curve dito. So buong 146 megahertz ang kanyang pinakamababang SWR. So which is 146 megahertz ang kanyang SWR ay 1.3. Punta tayo dun sa dulo sa 144. Ayan, 144 megahertz. Ayan, 144 ang kanyang SWR ay 1.4. 1.5 ka muna kasi 1.49. Ayan, 1.5 ang kanyang SWR sa 144 megahertz.
Okay? So again, ipakita natin na connected pa rin yan. Yun sa ating antena. Ayan, wala tayong ibang connection, mga ka-tech moves. Ayan. Okay, so yan po yung ating coax going here, which is hindi nagbago yung ating SWR, mga ka-tech moves. So ayan o, 1.5 pa rin sa 144 MHz. Okay, alright, punta tayo sa 146 MHz. Yan, ito po yung 146, ayan o, 146 MHz dito, 1.3. Yan, 1.3 ang kanyang SWR. Then sa dulo, which is 148, sa 147 muna, 147 bago tayo pumunta sa 148. Yan, 147 MHz ang kanyang SWR is still 1.33, 1.3. Then sa dulo, punta tayo sa dulo. Yan, 148 is 148 MHz, 1.5 ang kanyang SWR, 1.5 ang kanyang SWR. Okay, so ang ganda, ano po, alright, still yan yung ating antena. Legit itong ating antena, legit itong SWR test na ginagawa natin, mga ka-tech moves. Wala tayong ibang connection. Ayan, alright, umikot lang doon, then diretso dito sa SWR, dito sa nano VNA, which is hindi nagbago, mga ka-tech moves. Okay, 148 MHz, 1.5 pa rin. Ibaba natin, dito tayo sa 146 for the last time na ikot. Ayan, 146 MHz, 1.3. Okay, 1.3 ang kanyang SWR sa 146. Then sa 144, sagad natin. Ayan, for the last time na ikot. Ayan, 144 MHz, ang kanyang SWR ay 1.49 or 1.5 ka muna. Okay, so legit, mga ka-tech moves, itong ating SWR check. Ayan o. Yang paulit-ulit kong ipinapakita na yan, mga ka-tech moves. Pag di ka pa maniwala, ewan ko na lang. Alright. Ayan po ah. So, going there. Papunta doon sa ating SWR Nano VNA. Ayan o. 1.5 sa 144. Yan. Pasensya na kayo, medyo magalaw kasi nga wala akong kasama, mga ka-tech moves. Hawak-hawak ko lang tong cellphone. Ang malaga, nakikita naman natin. Okay, 144 MHz. Ayan, 1.49. Ayan. Okay. Alright. So, patayin na natin. So far, so good. Ito po yung resulta ng ating SWR check gamit yung Nano VNA antenna analyzer. So, ito po yun. Ayan. Napakaganda ng kanyang SWR, mga ka-tech moves. Sana ay nagustuhan natin. Okay? Alright, so yan po yun. Ayan. Shout out Aso, sana gumaling ka na. Okay, so yun lamang, mga ka-tech moves. Sana po ay nagustuhan nyo itong video natin. Okay. At kung nagustuhan po ninyo, paki-share, paki-like ang video po na ito para mapanood din po ng iba sa mga mahilig gumawa dyan ng mga antena. Okay. At ayan, kung ngayon lang po kayo napadpad sa ating channel, please pa-subscribe po at paki-hit yung notification bell. Nandyan po sa tabi ng subscribe button para lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pang mga video tutorials, ayan, reviews, DIYs, ayan, sa mundo ng electronics,
sa mundo ng pagraradyo, mundo ng antena. Ayan. Alright, so yun lamang mga ka-Techmobs. Magandang buhay sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na video po natin. Ito po ang inyong pong lingkod, Techmobs for Fun, na nagsasabing sa Diyos lamang umasa at huwag sa maling akala. Magandang buhay, God bless us all, at ingat po tayong lahat.